Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. ロムさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたしまよろす。しくお願いします。Challenge po tayo or ipakita na po natin? Ano po? Go po. Tsukuro. 作るですね。はい、tsukuro. 作る。Sa taas po. Zu. Z-O po. Zo. So des. Tapos papahabain niyo po kasi. Zou. So, zo. Zo lang po siya. Zo. Hi. Pag in-spell po siya, zo. Pero, dahil O tapos U, ibig po sabihin, papahabain niya lang po yung pronunciation niya. Zo. Hi. Zo. So des. Ganda. Hi. So, ginagamit po siya as Seizo. Hi, seizo. Ano po ang seizo? Production. So des ne. Paggawa ng produkto. Paggawa po ng produkto. Hi. Meron din po tayong Tsukuru. tsukuru. Ano po ang tsukuru? To make. Ng anong klase po? Ng produkto. Gumawa ng produkto. So des ne. Paggawa. Hi. Tulad ng produktong pangmaramihan. So, ibig po sabihin sa mga factory po siya almost ginagamit po. Ano po? Halimbawa, gumagawa po ng mga silya, ng mga chair. Hi. So, marami pong pare-parehas pong silya yung ginagawa po nila. Ito na po yung ginagamit na tsukuru. Hi. So, dito po, tsukuru, paggawa po, di ba po? So, ito. Kasi yung sei is seihin, produkto. Kaya, po, naging seizo, yung paggawa ng produkto. Hay, doon na po siya nakatali. Hay, de wa tsugi ikimasu. Shirimasen. Shu. もう一度いいですか? Shu. Sho. そう。Sho. Hay. So. そうです。Kasi, po yung sunod po. Ano po? So, papahabain lang po siya. Sho. Hay. Ginagamit po siya as Sho. ano po ang sho? Price. So des. Price or parangal. Hay. Meron po tayong tinatawag na Shokin. Ano po tong price na ito? Reward. Reward na? Pera. So des. Kaya, magiging premium pera. Hay. Kung meron po tayong shokin, meron po tayong Shohin. hay. Ano naman po ang shohin? Paninda. Ay. Iba Produkto. pong kanji yun. Produkto. Ano po itong kanji na ito? Premium. Kung dito po, premium pera. Cash price. Ito po, cash price. Dito po, premium Paninda. produkto. Hi. So, des. Hi. Premium. Ngayon, meron po tayong sinasabing Shumi Kigen. hi. Ano po ang show me kigen? Yung kigen po kanina po, ano po siya? Limit. Or deadline or limit po. Ano po? So, ano po ang show me?
Show me. Best before date daw. So des daw. Hi. Best before date. So ibig po sabihin yung sa pagkain po kasi to guys, tinatatak po, for example po, tinapay. Pag nakasulat po, shomikigen, ibig po sabihin, yung pagkain na yun, ang pinaka-best po, yung lasa po niya, masarap, hanggang sa date na yun. So, nakasulat po, kaya po, sabi po kanina po, best before, for example po, best before November 25. Ibig po sabihin, yung pagkain na yun, masarap pa po siya hanggang 25 ng November. Ngayon, pagdating po sa 26, magsisimula ng bumagsak ang lasa niya. Pero hindi naman po siya bulok, nakakain pa rin. Kaso, unti-unti na pong bumabagsak yung lasa niya. Ibig po sabihin, hindi na kasing sarap nung bagong luto pa. Quality. So, yung quality niya bumabagsak. Pero, iba po ang expiry date. Dito kasi po sa Japan, sa pagkain po, meron po tayong tinatawag na shomikigen at shohikigen. Pag sinabi pong shohikigen, ang shohikigen means, yun po yung expiry date. Kailangan nyong gamitin hanggang itong araw na ito or kainin hanggang itong araw na ito. Ngayon, pag sinabi pong shomikigen, hindi pa naman siya expired. Kaso, yung lasa niya, babagsak na. Yung quality ng lasa niya, babagsak na kapag sumobra na kapag nalagpasan na yung araw na kanilang tinakda. Yun po ang pagkakaiba ng shomikigen sa shohikigen. Okay ka na? Ay, wakarimashita. Ito po ang shohikigen po. Baka po kasi shohikigen. Magkaiba po ng ng kanji po. Shohikigen to shomikigen. Kiyotsukete kudasai ne. Shohikigen, shomikigen. Ito po ang expiry date ng paggamit po. Hindi po siya pwede po sa expiry date po ng passport. Kasi hindi nyo naman po kinukonsume yung passport eh. Di ba po? Ginagamit niya pa ang passport as a identification. So, hindi po siya shohi. Hindi nyo po siya kinokonsume. Kanina po na pag-aralan po natin ang shohi na salita. Ang shohi means consume. Di ba po? Pag sinabi pong shohi siya, magiging consumer, tao na. Ngayon naman po dito, consume, limit. So, ibig po sabihin, expiry date. Ngayon, pag sinabi pong shohi, kigen, Best before, yung date po nakasulat. May kinalaman na po siya sa quality po ng lasa ng pagkain. Di ba po, ito po, itong kanji na ito is aji, lasa. So, balik na po tayo. Hindi ko pala po nasara. So, hanggang dito na naman pala po tayo. Meron po tayo pong katanungan. Yung expiration ng passport, ito ne, arewa ne, expiry date. Nandattakke na? Passport, nandakke. Nandun po yun sa sa card nyo po, sa alien card nyo po. Nandakke. Okay po. Hindi lumalabas sa utak ko. Nandakke. Pero Yuko Kigen ba yan? So. Yuko Kigen da. Yuko Kigen. Ang galing ni Nainay. So, des. Pare-parehas po silang kigen kasi limit po. Yuko Kigen. Yu, meron. Bisa. Kikime, bisa. Limit. Meron bisa na limitasyon. Yun po yung pagkakaano niya po sa kanji po.
aru っていう漢字。Ibig po sabihin, meron itong kanji na ito. これは聞く。Ibig po sabihin, bisa. Ano po? May bisa. Tagalog na Tagalog po yun. May function, parang ganyan po. Ano po? Or meron po siyang kakayanan, ganyan po. Ano po? At limit. Hay. So, yun po ang ginagamit sa mga passport, mga driver's license, yuko kigen desu ne. Hay. Hay. Meron pa po tayo pong iba pong katanungan. ないです。Okay, des. Nomo-san, Okay. pwede po akong mag-onegay sa inyo. はい。何ですか？ Pagkatapos po ng klase po natin, tingnan nyo po yung alien card nyo. Tingnan nyo po. Yung, sige po. at kumuha po kayo ng isang meron po kayong tinapay sa bahay nyo ngayon? Wala po. Wala. Meron po kayong egg? Meron Opo, ako ate, meron. gusto mo ipakita? So, Hindi po kasi para po maramdaman niyo po na yun yung pinag-aaralan niyo po ngayon sana. Kasi iba po yung nag-aral lang kayo, alam niya sa ulo niyo, pero iba rin po yung nakita niyo, yung kayo mismo nakita niyo sa real life niyo, yung pinag-aaralan niyo. dito sa sa tinapay ko, nakalagay lang siya, Shohi Kigen. So, desu ne, Sa expiration date lang po. tinday. Hi. At meron din pong shomikige. So, pag Romusan, pag Ay. meron pong mga pagkain, try nyo pong hanapin itong kanjing ito, shohikigen or shomikigen. Ngayon, mga gamit po, yung mga, halimbawa po, sabon. Yung mga sabon po, meron po yan expiry date. Hi. So, hanapin nyo po ito, shohikigen. 期限。はい。 Apo. Kaso minsan number na lang po yung nakasulat eh. Hay. Demo, madam ne, tsuiteru mono mo aru no de, zehi pakitry po siyang tingnan. Hay. Para maramdaman nyo po na, ay, pinag-aralan ko to. Ay, nagagamit tong, itong word na ito. Hay. Kasi doon lang po natin mararamdaman yung, yung kahalagahan ng mga pinag-aaralan po natin. Hi, natsugi ikimasu ど ne. うします。 Arigatou gozaimasu. Meron na po silang katanungan sa baba. Hi. Guminagay po. Unahin po muna natin yan kay Ma'am Lilac. Sabi niya, dali lang ating bayan. Hi. Sorry po. Wait lang. Yan, kay Ma'am Lilac, pwede po ba yung expiration ng makeup? それは消費期限になりますね。Ito po yan sa makeup po. 消費期限。Consuming, ano po ba? Expiry date po. Ito na po siya sa makeup. Kasi kinukonsume po natin po ang makeup. Ginagamit po natin siya. Nawawala po siya. Hai. 消費するので、dito po siya sa taas. 消費期限。はい。 Next question po, Ate Inday, pwede po ba? Yes, Yung pangalawang question from user number, kasi ang haba na numbers niya. Kay Okay po. user number, yung Skuro no Kanji, dalawa po, di ba, Ate? Naitanong ko na to sa'yo, di ba, dati? Dalawang Skuro no Kanji. Yan po. Gusto ko lang pong pa-explain sa kanya kasi dalawa daw po kasi. Yoroshiku onegaishimasu. Hi. Di ba po kanina po, kinakunin ko po kay Romusan, si Romusan po ba? Apa, si Romusan. Kung anong klaseng tsukuru ito. At ang sagot po ni Romusan is product. Kasi sa mga factory po, yung paggawa niyo po ng maramihan. Hay, ang tawag po doon, tsukuru. Ito po sa kanji po na ito. Ngayon, ito pong tsukuru, yun po yung mga ginagawa nyo ng original, for example, handmade nyo, gohan wo tsukuru, dito na po siya. Ito, presento wo tsukuru, gagawa kayo ng gift, dito na po siya. Ano pa po ba? Ano pa po ba? Ano pa po mga ginagawa po natin? Keiki wo tsukumasu. Hi, cake o tsukuru, magbe-bake kayo ng cake, dito na po siya. Ngayon, pag productive na po yung pinag-uusapan, yung mga paggawa po ng mga, for example po,
tabo. Ewan ko, tabo yung pumasok sa utak ko. Paggagawa po kayong tabo, syempre po, I'm sure sa factory po, isahan po nila yan ginagawa, maramihan. Maramihan po siyang gawa po, di ba po? Ito na po ang gagamitin yung tsukuru. Hi. Ay, Daijoubu agad ka ko na? na sa ating day. Thank you. Na-explain ko na sa kanya, pero chinek ko lang ate, baka mali ako. Nyam, nyam. よかったです。他にございますか？ Nay des. Thank you, ate Inday, always. とんでもないです。ありがとうございます。So, ang last pong magre-recite po sa atin, Jake さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。さ、文法po. 文法の方だよね。はい。よくわかったね。はい。Po. ほうですね。はい。Meron po tayong tinatawag na? Hoho. Hay. Ano po ang hoho? Ano po yung pamamaraan method po? So, des, pamamaraan or paraan, o kaya naman po, tulad po ng nabanggit nyo, method. Hay, ang galing natin mag-English. Ginagamit po siya, tulad po ng nabanggit nyo. Boom po. Hay. Sa grammar po. So, des, grammar. Hay, alam nyo po ba na ang kanji na ito ay may kinalaman sa law? Horitsu. Horitsu. So, horitsu mean is law. Ano po? Hay. Diba po, ang pamamaraan po, meron po tayong una, ganito ang gawin. Pangalawa, ganito ang gawin. Hay. So, para na rin po siyang isang mini law. Meron po siyang instruction. May dapat sundin 1, number 2, number 3. Kaya po, ito po yung ginamit niya sa paraan. Hoho. Ngayon po, yung grammar din po, meron po tayong maliit na law. Maliit na dapat natin sundin na rules. Halimbawa, yung verb ru, pwede siyang i-conjugate sa mga ano po. May mga grammar na maaaring i-conjugate sa verb ru. Meron naman grammar na maaaring i-conjugate sa te form. At hindi pwede sa verb ru. May mga maliliit na rules po tayo. May mga maliliit po tayong law, batas sa pagbuo ng grammar. Kaya po ginamit po ang ho sa paggawa sa grammar. Ano po? At sa pamamaraan. Hay, kasi itong kanji po na ito may kinalaman sa law. Hay. Horitsu. Ang law po dito sa Japan, tinatawag pong horitsu. Hay, ganun po siya. Hay, saigo desu ne. Ang last po natin na kanji. Ondo po. On So or des. atatakay. So des. On or atatakai. Hay. So, ginagamit po siya as? Ondo. Temperature po. So, des temperature. So, temperature po siya saan? Sa katawan po. Ng mga bagay at katawan. Hay. Pwede po siyang gamitin sa temperature ng panahon. Halimbawa, yung temperature for today is nasa 5 degrees kaninang umaga, for example. Parang hindi po ata. Hindi po yata. So, hindi po siya ginagamit sa temperature ng panahon. Hay. So, Ayan. Kion. Ayan hay. po. Dito po, so dito po yung temperatura na ginagamit po sa panahon. Yung lamig natin ngayon or init ng panahon ngayon, kion na po siya. Di ba po kasi, yung ki is may kinalaman po sa air. Ano po? Sa atmosphere. Hay. Tapos ong is temperature. May kinalaman po siya sa temperature. Hay. Hay. Tatsugi ikimasu. Atatakay. Atatakai. Ano po ang atatakai? Warm po. So, tumpak na tumpak. Warm. Hay. Saiko desu ne. Last na po natin. Ano po ito? Juon. Ano po? Room temperature po. Room temperature po? Juon.
Room temperature. Parang ano lang May din. kinalaman na po siya dito. Kasi sa ere po yung temperature na yun. No, normal temperature po. Normal temperature, saan po siya ginagamit na normal temperature? Inumin, mga hindi nilalagay sa refrigerator. So this, June to you know, ginagamit, isa po siyang normal na temperatura. Tulad ng inumin. Yung halimbawa po, tubig po hindi po linagay sa refrigerator. Yung original na temperature niya, yun po ang tinatawag na Jong. Hi. So for example, 冷たい水がいいですか? 温かい水がいいですか? Sasabihin ko,常温でお願いします. Pag sinabi pong常温でお願いします, kasi ang tanong po, gusto mo ba ng malamig na tubig o maligamgam na tubig? Ang sagot ko,常温でお願いします. Ibig po sabihin, hindi siya pinainit, hindi rin po siya pinalamig. So, yung normal na temperature. Yun po ang tinatawag na 常温. Hi, 常温ですね. Hi, so hanggang dito na muna po tayo. Meron po tayo pong katanungan. Wala pa po. Thank you はい、po. 大丈夫ですか? ありがとうございます. Mas, Sa baba po guys, meron po tayo pong katanungan. Last na po to. Ate Inday, guminasay, pwede po magtanong. Dozo. Di ba pag yung sinabi mo about dun sa water Joon, yung Hi. hindi nilalagay sa ref, yung normal temperature na. Hi. Ano yung sasabihin? Joon na mizu? This ka? お水を常温でお願いします。 O mizu de Joon. De? Ano? お、 Arigatou お、 gozaimasu. お水を常温でお願いします。水を常温でお願いします。はい、ibig po sabihin, normal na temperature na tubig lang po, ganyan. Arigatou gozaimasu, Ate Inday. Lagi kasi ako nagtatanong mo niyan sa resto. Kasi, di ba? Ayoko kasi na mikori. Thank you, Ate Inday. いえいえ、ありがとうございます。Kung ayaw nyo po na po ng curry, pero medyo malamig po, yung sa ref po, pwede nyo po sabihin, curry nashi de onegai shimasu. Ate Inday, ano nga po na ibig sabihin ng ohiya? Ohiya. Ohiya. Water din po yun, di ba? Apo, ohiya. こうやって書きますね。malamig po. Hay. Kasi po yung water po, malamig po, pinalamig po yung mga water pong siniserve po sa restaurant. Hay. So, ito pong kanji po na ito is malamig po. So, pag sabi po kayo, ohiya onegai shimasu, ibig po sabihin, water please. O kaya, pahingi po ng tubig. Hay. Okay. Thank you, Ate Inday. Dami ko talaga natututunan sa iyo. Salamat. Po. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.